Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets! CR tayo, let's go! Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga CR sisteralets! tayo, let's go! Yay! Andito si Kay and the I'm baby. back. We have a guest. Baby Taco! Baby Taco! She's not even 2 months old. She's Wala here. pa. Grabe ka. Pero ang kapal lang hair. Kung nakikita nyo sa video, sobrang cute. Correct, kasing cute ng mommy niya. Kakasabi ko lang kamukha ni Anton eh. Sobrang cute. May ask ko lang ako. Ako na mag-ask ko kahit Okay. nandito ka. Mamadali ka na. Hindi, dahil nandito ka, na-link naman eh. May segue, tamang segue lang. Para matapos natin yung isang buong episode na hindi iiyak si Taco. Oo, tama. Yun. May ask ko lang ako. Yung ask ko lang ko is, ano yung, dahil second baby mo na to, meron ka pa rin bang katangahan bilang nanay? Sa pag-alaga or sa pag whatever? Alam mo, ito Bilang nga nanay. eh. Di ba, syempre, second baby. Tapos hindi naman din matagal yung pagitan nung ganito kaliit si Donkey, di ba? Oo. Shit, alam mo, natuturing ko siyang kasing edad ni Donkey. Oh, Like, loko. buhatin. Ah. Alam mo yung feeling ko hindi siya ganun kaliit. Feeling ko hindi siya infant. Uy, pero Kung paano maselan siya- pa yung liig niya na. Kung paano siya paliguan. So, kung anong ligo nung OMG. kuya niya, yun din yung ligo niya. No, how? Oo. Nakatayo. Gagi, hindi naman. Siguro yung frequency lang. Kunyari, kung si Donkey maliligo siya every after kumain. So, syempre, basa na ako. Isasabay ko siya. Kasi pag binuhat ko siya, may tendency, basa din yung damit niya. Oo. So, ayoko kasi nang pinapalit-palitan lang ng damit, just pinupunas-punasan. Oo. So, might as well, liguan ko na lang. Pero mabilis lang naman. Hindi naman aabot ng 10 minutes. Tapos quick lang. So, ikaw rin nagpapaligo kay Donkey? Oo, madalas. Back to Ako back din. sila? Pero how's Donkey sa kuya? So far? Wala pa naman kasi siyang concept ng kapatid eh. So, diba? tingin niya dyan? Parang... Tingin niya dyan. Wala. Pero aware siya. Aware siya na may bagong tao dyan. na may baby. Pero siguro wala nga siyang concept na may kapatid na pala ako. Wala, pati concept ng selos, wala din. Hindi okay kasi at least alam niya na parang yung Same attention yung consciousness lang niya she was ngayon is growing up. May kasama siya. Oo, yun lang. Parang may nadagdag lang sa amin. Parang ganun. So, naiinis nga ako kasi parang nung isang araw, naglalambing yung kuya. Kasi eto, bit-bit ni Anton. Tapos ako nagluluto ako. Tapos ang nandun yung mami ko, tsaka yung maid namin. So, nagpapakyut itong si Donkey kay Anton na parang nagpapabuhat din. So, naiinis ako sa sinasabihin na, ay, nagsiselos na si Donkey. Hindi, Parang, oo. Wala pa silang siyang concept na ganun. ganyan. Kaya nga, parang pumitik ako na pwede ba? Huwag niyo iparinig dun sa bata yung word na selos. Oo. Kasi masasanay kayo, out of palagi niyong masasabi. Na feeling nila, iniisip na talaga nila may yun. isip niya na, yun pala yun. Selos pala yun. Alam mo yun? Wala Parang nga putting sila- ideas Oo, in their correct. heads. May nabasa nga ako. Usually daw, yung mga negative inner voices natin are actually people telling to us those. Tapos nagiging paulit-ulit sa utak natin. Hanggang sa iniisip natin, totoong tayo yun. Gets nyo? Oo, pwede. Oo. Oo. Yun. Nagets ko. Oo. Anlotang ko pa, sorry. Oo. Ayun. Ah. Ito. Dahil ako naman yung ask ko, yung sasagutin ko yung ask ko lang. Lately, super pagod ko. Ang katangahan ko bilang nanay, hindi ko nakikita yung mga memo ng school. So kahapon, 10 a.m., usually 1:40. Paano ba pinapadala yung memo sa inyo? Viber or email? Hindi, may emails yung school, tapos yung Viber para dun sa mga sa mga hindi Reminders. nakakabasa ng memo. So parang may parent representative na mangungulit sa mga So, wait lang. Sa school ba ngayon, hindi na uso yung nagpapadala ng, yung may reply slip hard copy. pa? hindi na. Wala na. Kasi ganun. syempre, yun Environmental. yung footprint, anong tawag doon? Carbon footprint. So, yun. Okay. Anyway, yun nga, sa sobrang pagod ko, hindi na ako yung ang daming emails.
Super daming emails, kaliwaan, yung high school ko. Tapos, minsan na-mix ko na sa utak ko. Tapos, yung usual dismissal nila Kirby is 1:30 o 1:45 o basta. Tapos, kahapon, hindi ko nakita na meron palang memo na 10 a.m. dismissal na nila. Ano to, si Kirby? Si Kirby. So, yung mag-8 years old ko palang na anak. So, andun siya. So, nasundo siya ng 1:45. Saan siya kumain? 10 a.m. lang siya nandun. So, sinundo siya ng yaya namin ng 1:45. Na kanina pa siyang 10 a.m. Wala man lang So, tumawag. parang mga 4 hours siya nag-ano. Uy, pero walang protocol ba yan? Na pagka walang sumundo, tatawagan na yung tatawagan magulang. sana yung magulang. Oo nga, dapat nga ganun. Pero wala akong natanggap eh. Usually meron. Oo. Or yung parent representative Oo, hindi ang pa kasi magsasabi. representative yun na. Oo. Pero wala eh. Hindi ko alam kung bakit. Mm. Tapos, well, syempre, hindi ko naman sila sinasabi na kasalanan nila. Kasalanan ko yun kasi hindi ko nakita yung memo. Hindi ko na rin nakita yung ng Viber. So, 4 hours siya. Buti nga may tangang nanay din eh. Dalawa kayo. May tangang nanay din na may kalaro siya. So, ang happy-happy niya. Saan siya kumain? Hindi, may baon naman kasi talaga siya. So, parang, ang alam namin, dun siya kakain talaga. May baon talaga siya. So, may baon siya. May baon siya ng lunch. So, doon niya kinain yung lunch niya. Tapos, nung sinundo daw siya ng yaya niya, sobrang pulang-pula daw siya. Bakit? Kasi naglalaro. Nakabilad sa araw? Hindi naman sa araw. Kumbaga, takbo lang sila. Oo. Takbo, tapos ang dumi-dumi na daw niya. Tapos, sa akin naman, hindi ko na siya tinignan as parang, oh no, kawawa. Kumbaga, parang, Happy naman siya eh. At saka, pag uwi nun, for sure, tulog. Oo. Pagod, Diba? So, oo. hindi na malikot sa bahay. Oo. Hindi, pero malikot pa rin siya. Pero, ang bilis niya nakatulog kagabi. Ayun nga. So, sa akin, si GB, awang-awa siya na parang ano ba yan? Gumagano siya. So, parang feeling ko nagagalit siya sa akin. Safe place naman yung school Oo, eh. safe place na naman yung pag-iwanan, di ba? Tapos, yun. Ako, Pero si Kirby, anong sabi niya? hindi, nung nakita daw niya yung yaya, parang, gumaganon siya. pamuwi. Hindi, yung parang Naiwan bakit ako. ngayon ka lang? Parang okay, gano'n. okay. Pero nung tinanong ko kagabi, sabi ko, are you sad na ano? No, because I have someone to play with. Parang buti na ganun. lang. So parang at saya-saya niya. Tapos sabi ko, okay, nawala na yung yung awa ko. Pag ganun ba, dapat may protocol. Halimbawa kasi, ako rin nakakalimot ako minsan magsundo eh. Oo. Na kunyari, if we're not there at a certain time, can you wait for us in the library, for example? Ay, hindi. Usually dinadala sila sa somewhere sa isang Sa ano police Kasi station. na Ateneo eh. basta parang may AVR na Okay, manunood audio lang sila visual. ng mga ng Room. mga video, Oo. yung mga usual na Mga pinapanood TikTok, nilang Knowledge channel. cartoons. Cartoons! Oo. Na educational. Yung mga movies. Okay, Movie, okay. like kunwari yung dinosaur. Oo, basta mga okay. ganun. Land before time. Oo, ganyan. basta kung ano man meron Oo. sila na ano. Tapos, ganon. Pero kahapon siguro dahil sobrang hindi nila in-expect na may dalawang tangang nanay. Iwanan yung anak. Oo. Hindi sila prepared. Oo, pero nandun lang naman sila sa sa dismissal area. Mm. Kasi sa dismissal area, may playground naman doon. May pwede lang sila maglaro doon. So, yun. na bagsak mo na ba any of your babies? Sa kama or whatever? Teka, ikaw, di mo pa Yun sinasabi. nga, kasi ako, accidentally, nabagsak ko. Ba't hindi pa nga? Sino? Lahat sila. Accidentally. Wait lang, ito pala. Speaking of that, may nabasa ako sa Instagram na parang kahit anong galing mo, kahit anong buti mong nanay, mababagsak at mababagsak mo yung bata. Pero hindi naman purposely like, kunyari, ay, nahulog. Oo. Hindi naman yung karga ko eh. Parang hindi mo alam kasi, at a certain time, Naiikot gugulong na siya. Oo. Tapos gugulong na lang Doon yan, mo lang babagsak. malalaman na, uy, nakakaikot Ay, yun na pala pala. eh. Yun yan eh. Para aware ka na, di ba? Ay, yun na pala yun. Paano mo malalaman na umiikot na yung bata kapag nahulog Kapag na siya? nahulog na siya. Yung si Zara halimbawa, mataas yung kama eh. 8 months siya nun, in the middle of the night, narinig na lang namin, wow, umiyak talaga siya. Tapos malakas yung pagkakalaglag kasi rinig mo eh, tumunog.
Praning Wait lang, anong floor nakapraning. nyo? I mean, anong... I mean, anong... Yung floor nyo ba ay wood parquet? Kahoy naman. Buti kahoy, kahoy. okay, Pag okay. semento, nakakatakot. Oo. Nakakatakot, semento. Si Marcy, yung pangatlo, yung pinakamarami. Mga 8 times. Ang dami na. Paano? Ha? Sa kama din. Sa Kasi kama din, punso pero na hindi siya eh. lahat ako yung 8 times May isa si Arch. 8 times, tapos isang araw lang. Oh my God. Kaya ang laki na ulo niya Si Arch na hindi niya nabantayan, nasa high chair. Nahulog sa high chair. Yun yung mataas. Ala, oo. Oo, nakakatakot yung high chair. Tapos ano nangyari? Umiyak lang siya, pero kasi hindi namin na nakita sa CCTV. Ayaw pakita ni Arch yung CCTV. Kung ano talaga na nangyari. Kasi, pero ang feeling namin, lumusot siya from the seat. So, it's not that high. Hindi siya tumalon from the... Hindi siya Akala ko from nag-over. over. Oo, hindi siya nag-over. Okay. Parang lumusot. So, Parang hindi siya... dumausdos. What a word. Yeah, dumausdos siya. Una paa. So, at least hindi Okay. ulo. Ah, Basta nakita nila nasa sahig na umiiyak. So, hopefully, hindi nga ulo yung una. Basta ang daming times si Marcy. Nahulog na. Pero malamang tayo din eh. Hindi lang inaamin ng mga nanay natin. Di ba? For sure, may mga totoo. sablay din mga yan. Oo. Tapos ayoko na. Ito pala, speaking of laglag, ito. Nandito kasi si Anton, so buti na lang lumabas siya. Hindi niya alam na alam kong nahulog sa kama si Donkey. Kasi magkahiwalay kami ng rooms ngayon. Every night. Well, hindi Kasama mo naman to? every night. Minsan magkakasama kami. May isang gabi na, hindi ako at ease nang silang dalawa lang eh. Oh. Kasi ito masarap matulog. So, may isang umaga na nag-check ako ng CCTV, yung night ko ano nangyari nung magdamag nila. Hindi niya alam. Nakita ko, 4 a.m., ang sarap ng tulog niya. Si Donkey nasa edge ng kama. Tapos umikot na laglag. Ang tagal niya pang kinuha kasi nga ang sarap ng tulog niya. So, iyak ng iyak yung bata. So, hindi niya alam na alam ko. So, nung umaga, umakit ako sa taas. Nagpaparinig lang ako. Pwede ba? Pakitaas mo tong, kasi di ba yung may harang ka dun, may di ba? harang kami eh. Mahilig ako makinig ng podcast. Eh, ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay! Ano yung mga topic natin, guys? Julius Babaw. Oh, wow! Isang team tayo. Ooh. Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's makinig na kayo sa Tawa Let's with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit. Itong pangharang na to, binilagay ko dito on purpose para hindi mahuhulog yung bata. Sabi ko, Hindi baka umamin. siya quiet na siya. Di ba kanalimutan na niya? Alam mo yung Hindi. parang minsan in the middle of the night, di mo na rin maalala yung mga Kasi ginawa sobrang mo eh. pagod niya. Baka hindi na rin niya alam. Siguro, pero hanggang ngayon hindi niya alam na alam kong nahulog yung bata ng alas 4 ng umaga. Alam mo, kailangan mo sabihin yan. Kasi kapag may matindi kayong away, Lalabas. ilalabas mo yan. Lalabas bigla. Ikaw nga nahulog yung bata. Ayun. Pero feeling ko normal lang naman na may nahulog. Katulad si Maika, naalala ko. Kasi first baby niya yan, no? Tapos nagsabi siya sa akin na, nahulog. Oo, parang nagsabi lang siya sa akin na nahulog si ganito, yung anak niya, ganyan. Tapos sabi ko, ay, normal lang yan. Nung ginanong ko, There's more to go. nung sinabi ko yun, nakampante na siya na parang, okay, normal lang pala. Sabi nga ng PDA, they're stronger than you think. Oo. Matibay daw yan. They're built for that. Saka yung mga untog-untog, nung una kay Donkey, pag nauntog sa pader, parang, shit, nauntog, baka kailangan ko ipa-MRI, ganyan. Diba? Sobrang kapraning. Pero ngayon, pag dug,
Okay lang yan. Kumakamot lang. Kung tinan mo kakamot lang yan, okay na yan. Hinga Hindi ka, ko before, pagka 1 onwards, mas okay na eh. Pag ganyan kaliit, syempre, wag mong Oo. saktan. Wag mo saktan. Oo, syempre. masakit. Pero ang pinaka nakakatakot daw na part ng ulo na mauntog, yun dito sa Back likod. part. Kasi hindi pa siya fully formed Oo. at that age. Hindi, pati tao. Pati tayo. Baby yan eh, hindi tao. Pati dito daw. So parang delikado. Ewan ko. Baka nandyan yung memory, mga ganun. Hindi. Hindi ko alam eh. O Pero malambot pag na dito, part. mas malakas. Ay, ano daw. Talaga, akala ko dito nga kasi dito dumudugo eh. Dito. Mas delikado nga pag hindi dumugo eh, kasi internal Oo. yung bleeding. Sa loob siya, No. ayun. Hindi kaya pag matanda, 'di ba? Ingatan mo na 'wag talaga mahulog kasi mas parang nagiging fragile na rin yung bones. Oo. So mas magiging prone to internal bleeding. Ito pala, may tanong ako tungkol naman sa pagkain ng mga bata. Paano kayo nagpe-prepare ng baby food? Kunyari, from dun sa 6 months, tapos magsusolids hanggang sa nag-school na sila. Talaga bang may face ng yung luncheon meat? Di lang gusto nila luncheon meat, hotdog, chicken. Yun lang talaga yung kakainin nila. Hindi. Face ba talaga yun? Parang depende din kasi sa kinakain nyo sa bahay eh. Oh, exactly. Kung hindi mo naman i-introduce yung hotdog, hindi naman sila mahihilig sa hotdog eh. Kumbaga parang kung nagsimula ka sa 6 months pa lang, usually avocado, mga itlog, patatas, banana. Yung mga Oo. madali lang i-mash. Oo. Yun yung mga introduce mo. Tapos kapag lumalaki na sila, usually ang hotdog sa amin kapag school age na sila. Kasi Nakikita nila sa kapwa estudyante, classmates nakikita nila. nila sa classmates nila. Tapos kami din, minsan gusto rin namin ng hotdog, parang ganon. So, siguro mas tawag doon? Acquired taste eh. Naaano sila sa kulay din. Na-attract sa Sa redness red, of the yung mga hotdog. ganon. So, depende kung ano yung ulam niya sa bahay. Kami usually ganon eh. Kung anong ulam namin sa bahay, yun yung kinakain Kasi nila. parehas kami. Parang we don't serve a separate food anymore Oo. for them. Kunyari, Ako hindi. bago ka, gagawing manghang, yung certain dish, magtatabi na kami ng certain food for the baby. Oo, yun lang naman, yung bibigyan mo dun. spice. Oo. Oo. Pero kung kunwari, tinola yung pagkain, tinola pagkain tinola na. mo. Oo. Hindi Totoo pwedeng KFC, bibili ka ng KFC for them. Hindi. Ano ba si Donkey ngayon? Anong Ganun type din, of kung food? ano din table food. Pero more on sabaw at rice lang. Sarap Kasi the more, kasi nag-try ako yung hiwa-hiwaan yung malilit na chicken. Niluluwa niya eh. Ayaw niya. gusto niya siya yung... Hindi, ayaw niya nung texture siguro na may masyado siyang nakakagat. May nabasa nga ako, mas okay pa nga kung wala mo ng meat eh. Dawa. Kami, Kasi binibigyan pa rin namin ng over 1 meat. year old na siya eh. oo nga. 15 months dapat, na eh. Kasi protein yun eh. Correct. Mas maganda daw kung protein source na hindi from red meat. Ay, hindi naman red meat Ay, ang di ba? White yun, di ba? Oo, Chicken. chicken is chicken. okay. Alis, hindi mo lutuin red pa rin. Oo, red pa rin. Pink Uy, siya. thank you too. Bounty Fresh. Oo nga, no. Hi, Bounty Fresh. Hi. Oo. Yung akin hindi pa dumadating. Baka yung itlog naging chicken na. Oo, sarap nun. Favorite ni Kirby yung yung chicken nuggets. Ang Bounty Fresh, binili na nila yung Bistro Group Talaga. at 1.9 billion pesos. I'm not Wow. sure if total buyout or parang 50% of the 51% of the business. Galing, no? Ang gusto ko sa Bounty Fresh, walang antibiotic yung okay. chicken nila. Okay. Okay, that's good. Tsaka yung itlog nila hindi nakaka-allergy. Okay. Kung may allergy ka sa itlog. Free range Kasi ba ito? oo, at saka parang organic din ata. That's good. That's good. So, yun. Ano Yeah. pa, mga katangahan yung bilang nanay? Marami. Sige, pupunta kami Japan next week, Mm. 23. Kasama ba kids? May Hindi pasok eh. sila eh. Hindi Oo. nga, yun nga yung katangahan namin na parang sa sobrang ang dami namin iniisip. Oo. Tapos si Hanidel na yung nagma-manage ng yung pag-book ng tickets, yung visa and all. Kami bigay lang kami ng bigay, tas oo lang kami ng oo kasi
kung masyado namin iisipin, parang nadagdagan pa yung trabaho namin. So parang, andyan na nga si Honeydel. Tapos, lang kami ng oo. Tapos nabook na yung... Honeydel is the assistant of Comedy Manila. Okay. Assistant. Siya yung parang nagmamanage ng mga shows, ng big shows. She's more for Cool Pals than Comedy Manila. Tama? Okay. Siya talaga, hinire talaga siya for Cool Pals. Tapos dinamay lang yung Comedy Manila. So, yun. Edi oo lang kami ng oo. Tapos biglang nakita na namin, ang tagal na binigay sa amin yung ticket. Yung nabook na and all. Tapos, yay, may ticket na tayo. Tapos, alam mo yung safety namin na parang, andyan na yung ticket. Okay na. Parang gano'n. Tapos, nung may time na kami to check, pucha, birthday ni Kirby, wala kami. Ano ba siya, 23? 26. 26. So, parang, Hindi paano? naman pwede ihabol? Wala na yung visa. Yung visa kasi yung Pero kung walang visa ang Japan, kaya lang namin dalhin, bilhan lang namin ng ticket and all. Pero dahil... Pero hindi, kasi yung show mismo. Pero yung show mismo is when? Hindi naman birthday ni Kirby. Hindi. Meron 24, 25, and 26. So, parang kami, ang patch up namin dyan, yung solution namin dyan, magbe-birthday na lang siya na mas maaga, tapos kakausapin namin na, sorry, wala kami ha, yung parang gano'n. Si GB nagdadalawang isip na ayaw na niya pumunta dahil nakokonsensya siya na parang first time natin mag-iiwan ng bata sa birthday niya. Parang gano'n. So parang, basta, alam mo yun, yung mga katangahan na parang, kala mo kampante na kami dahil may, tas oo lang kami ng oo. Tas biglang, ay pucha, birthday kailangan ni nyo Kirby, kausapin wala. ng masinsinan. Pero nag-oo na siya. Oo. Yung parang, nakausap na namin siya ng maayos. Pero iba pa yung another usap na naman before you leave. Tapos meron din yung, syempre, binonggahan na rin namin birthday niya, yung mga ganon. With his classmates, gusto niya. Tapos tinanong siya ni GB kahapon, what do you want for your birthday? Tapos, I'll give it to you, ganyan. Tapos sige, ligo muna ako, sabi ni GB. Sige, pagbalik ko, sabihin mo. Tapos sinabi niya sa akin, sabihin mo na kay daddy mo kung ano yung gusto mo. Ano daw? For my birthday, I want $1 billion. So, paano ibibigay yun, Alam niya yung mga ganyan. Paano ibibigay yun? Tsaka dollars pa. Tapos sabi ni GB, sige, I'll give it to you in installment. 10 pesos per day. Hanggang lumaki ka. Hindi aabot. Hindi aabot. Yun yung mga katangahan namin. Pero for sure, ang mga tatay may katangahan din no? Feeling ko mas marami sila. Mas marami sila. Bilang tatay to the kids. Tsaka bilang ang dami nilang iniisip din aside from yung mismong baby. 'Di ba? True. Kasi hindi lang naman baby ang iniisip niya, pati ikaw iniisip niya. So parang ang talagang unang alagaan niya, ikaw. Kasi alam niya, kampante siya na ikaw, alaga mo yung baby. Ganon. Tama naman. So yun. Ano ba kasi pinagkakabisihan mo? Hindi para alam ng mga tao. Sunod-sunod kasi. Tuwing October, laging nagsasabay. Para hindi nila tayo i-judge. Sige. Nagpapabaya lang tayo. Oo nga pabayang nanay. Hindi, kasi tuwing October, ano yan? October is Joketoberfest. Komedyante ako. October is Happy Fair. Weaver ako. So, yung meron akong business na hobby. Tapos, October also is Baby Wearing Month. So, You're baby wearing founders. consultant ako. Hindi ako founder, pero isa ako sa admin. Okay. So, parang isa ako sa mga consultant. Iilan lang ng kami ng consult. Sa Baby Wearing Philippines, ako pa lang yung may lisensya ng consultant. Kaya, how do you get that? Pinag-aaralan namin. Nag-enroll ako sa School of Baby Wearing UK. Pero sa Malaysia ko kinuha. So I have to fly out. Tapos yun. How many days of learning? Parang 1 week. Wow. Talaga? Oo, siya, big deal. Big deal siya. Hindi siya yung kung ano-ano lang. Pag nag-bazaar ka pala, what do you call this? When you join the fair, di ba meron kang display ng iyong baby wearing? Lagay mo yun na may certificate ka para alam nila matibay. Pwede. Anyway. Pero yung mga kinakausap ko naman, sinasabi ko sa kanila na consultant ako. Anyway. So yun. Etong last week tsaka this week, talagang punong-puno ako. Back to back. As in, punong-puno ako. Kahapon, kakagaling ko lang Kalatagan. Kaya, ano naman yun? nagturo ako ng baby wearing tsaka weaving doon.
So parang hand in hand talaga ang weaving tsaka baby wearing. So talagang kahapon yung yaya namin ang nagsundo kay Kirby. Yun nga yung nangyari na 10 a.m. pala dapat tapos na sila. So ang dami masyado. Kaya katangahan week ko to. Tapos ito pa, Lady Bosses nga pala. Oo, Lady Recording Bosses. Oo, yung katangahan ko din sa Lady Bosses, hindi na ako nakakagawa ng description. So, buti na lang andito si D. Kanya-kanya kaming toke sa pagsulat ng mga description per episode. Malalaman nila, iba-iba rin yung ways natin of writing. Oo. Pa-promo natin ko. Hulaan nyo kung sino nagsulat ng description na to. Kay Jeannie to, tamad na tamad magsulat. Natawa ka sa isang ginawa mo eh. Yung sa MBTI. Talagang Google, wow, ang haba ng description ngayon ni Jeannie. Kinapi-paste lang pala yung Google. Pero inamin naman niya. Kinapi-paste ko, tapos linagay ko dun sa dulo ng copy-pasted na ng MBTI ko ay... Ang MBTI ko ay, kasi 4-letter word ang MBTI, no? So, ang MBTI ko ay TMAD. Tamad. Kaya ayun. Ano? Mula sa kaboses niyong 8 times nahulog yung bunso ko anak, si D. At mula sa kaboses ninyong Lutang. Lutang. Hindi nagbabasa ng memo. Kaya 4 hours yung anak nag-antay sa school. GD lakay. Mula sa kaboses niyong buntis na naman sa third. Charot! Kay Asko. Yan. Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.